Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. We are now in the first Sunday of Advent. Mga kapatid, wag nating kakalimutang magdasal at magsimba. Bagong taon po sa ating simbahang Katolika. Inuumpisahan natin ang bagong kalendaryo sa ating pagpasok sa panahon ng Adbyento. At kapag po di ba sa bagong taon na sa ating civil calendar, pinaghahandahan natin ito at hinihintay natin ng matyaga yung 12:00 ng umaga para salubungin ang bagong taon. Ito rin po ang ibig sabihin ng ating pagpasok sa bagong kalendaryo ng ating simbahan. Ang maghanda tayo at salubungin natin ang parating sa buhay natin. Ang salitang Advent ay mula sa Latin Adventus, nang ibig sabihin pagdating. Ito yung pagdating ng Diyos na ating gunugita, ang kanyang kapanganakan. Pinaghahandahan din natin yung kanyang muling pagdating. At pinaghahandahan natin yung araw-araw na pagdating ng Diyos sa buhay natin. Nasubukan nyo na bang maghintay sa airport? Hindi po ba pag mayroon tayong hinihintay na importante at miss na natin na galing sa ibang bansa, yung pakiramdam natin na excited tayo, yung sabik na sabik tayong makita, ay nariyaan habang tayo naghihintay sa kanyang pagdating. At habang tayo naghihintay sa airport, hindi po ba kailangan nating maging alerto? Baka hindi natin mapansin na nariyan na pala yung ating hinihintay. Mga kapatid, ito po ang paanyaya sa atin ngayong panahon na ito, ang maghintay at maging alerto at gising sa ating paghihintay sa pagdating ng Diyos. Magkaroon tayo ng a little quick test. Kunyari, natutulog kayo at sa inyong pagtulog na naginip kayo na hinahabol ka sa likod mo ng tigre. Takbo ka lang takbo at bigla kang nagulat kasi sa harapan mo may leon. Gusto mong tumakbo sa gilid pero nakakita ka ng mga iba't ibang mababangis na hayop. Ano ang gagawin mo? Ang sagot, gumising. Mga kapatid, ito po ang paanyaya sa atin ngayong unang linggo ng Advento, ang gumising. Anong klase pong paghahanda na tayo ay maging watchful o gising? Alerto. Mga kapatid, ang paghahanda po ay ganito. Sa unang pagbasa, tayo ay magiging watchful o gising sa katotohanan. At anong katotohanan ang ipinapahayag ni Propeta Isaiah sa ating unang pagbasa ngayon? Ang katotohanan na nagkasala ang kanyang mga tao. He admitted the sinfulness of His people. And this is exactly the call of the season of Advent, conversion, that we try to admit our sinfulness and change ourselves to become better persons. Yung gising din tayo, hindi lamang sa katotohanan ng ating pagkakasala, pero yung maging gising din tayo sa katotohanan ng Diyos ay maawain at mapagpatawad. Kaya nga sa ating unang pagbasa, pinalalahanan tayo ni Propeta Isaiah na umasa sa awa at pagpapatawad ng Diyos. At tayo ay umaasa sa pagdating ng ating Misaya na siyang magliligtas
para sa ating lahat. Gising sa katotohanan. Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang pinapaalala dito ay maging gising tayo sa grasya ng Diyos. Na sana ito yung maging atmosphere ng ating paghahanda. Ma-feel natin, maramdaman natin na tayo ay pinagpala, blessed ng Panginoon. Marami sa atin ang ungrateful o marami sa atin yung complain sa Diyos. Na para bang hindi sila nabiyayaan kasi po hindi na natin marunong tingnan yung mga pagpapala natin sa buhay. Kaya po paalala sa atin ngayon, maging gising tayo sa grasya ng Diyos. Kadalasan kasi tinitingnan natin yung biyaya ng ibang tao pero hindi natin makita yung biyaya na tinanggap natin mismo. And so instead of being grateful, we become ingrato. We begin to complain, to grumble to God because we do not see how blessed we are. We do not feel how blessed we are because we keep on looking at the blessings of other people and we fail to look at the blessings that we have been receiving from God. Paalala ni San Pablo ngayon, maging gising tayo sa grasya ng Diyos sapagkat ang grasya ng Diyos ang siyang magpapanatili sa atin na maging matatag sa ating paghihintay sa pagdating ng Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin yung paalala ng ating Panginoong Jesucristo to be watchful, to be alert. At to drive his point, gumamit si Jesus ng imahe ng isang master na aalis at ipinagkatiwala niya sa kanyang mga alagad ang kanya-kanyang responsibilidad o trabaho. Ito yung iniwan niya. At sa kanyang pagdating, ito yung titignan ng master. At sabi dito sa ating ebanghelyo ngayon, be watchful, be ready, kasi hindi natin alam kung kailan darating ang master. And so, we must do our task, our responsibility faithfully. At anong klaseng paghahanda ito? Gising ngayon. Ibig sabihin nito, sa ating paghahanda, huwag nating ipagpabukas. Ngunit mag-focus tayo ngayon na. The best time to prepare ourselves for the coming of the Lord is now. And so, we must prepare ourselves every day in our life, at the present moment. Marami kasi sa atin dito ang napakalungkot ng buhay kasi sila ay nakagapos sa nakaraan, sa kanilang pagkakamali. Let us remember that we are not defined by our past, by our mistakes. We always have our future. And before we enjoy the future, let us try to make our present moment a present, a gift. Sana po we enjoy the time, the present time na mayroon tayo. At mahalaga na ito rin yung ating bigyan tuon sa buhay natin. Ang ibigay yung present moment sa ating mga minamahal sa buhay. Na maglaan tayo ng oras para sa kanila. My dear brothers and sisters, hopefully, as we try to prepare ourselves for the coming feast of the birth of our Lord Jesus Christ, we begin by being watchful. Magiging gising tayo. Gising sa katotohanan na tayo ay nangangailangan ng pagbabago, ng awa at pagpapatawad ng Diyos. Gising sa grasya ng Diyos na tayo pala ay blessed ng Panginoon. At gising ngayon na maumpisahan natin itong paghahanda ngayon at gawin natin itong bilang isang regalo sa mga minamahal natin sa buhay. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.